Hello everyone, I am here again, Abigail Gomez, and I'm going to have a recap first of our third episode in our institutional orientation segment. So ito po yung napag-usapan natin last time. This would be the core values and guiding principles of our university. We discussed the vision. We also tackled the mission, the quality policy, the tenets of the university, and of course, pinarinig natin sa inyo ang ating CVSE hymn. And definitely, sana po ay nagawa na po ang inyong task for this one wherein you're going to sing the hymn. But moving on to our third episode, what we will have for today would be the discussion on the campus goals, department goals, and also the program objectives based on the CMO. So ano nga kayong CMO, no? Saan ba siya narinig? Yan, so baka kayo narinig niyo na rin siya, but mamaya makikita niyo po kung ano iyon. Start tayo with this one. So we have the Commission on Higher Education on the left side of your screen. Nakikita nyo dyan na yung commission is actually using a telescope. Okay? Meron siyang scope para makita or ma-foresee if the graduates under the higher educational institutions are attaining the program educational objectives. So ano ba yung program educational objectives? Yung mga kurso na tinetake nyo or degree programs na pinag-enrollan nyo, meron yung parang pinaka-guiding Bible or principle. Parang yun yung constitution and bylaws niya. So nakaangkla tayo yung subjects na tinetake natin base sa ginawa ng Commission on Higher Education. Meron silang CMO or CHED Memorandum Order. Yung CHED Memorandum Order na yun yung nagbibigay ng policies and guidelines on how a program will operate. Andun din yung tinatawag nating program educational objectives. So itong objectives na to, ito yung gusto ni CHED na ma-attain nyo. Gusto ni CHED na makuha ninyo. Gusto ni CHED na ito kayo pagkatapos ng graduation or even years after the graduation. And in order to bring that into a reality, syempre, merong role ang university for that. That's why sa second episode natin na pag-usapan natin yung vision, yung mission. But for this time, we will just have a look at the goals of the campus and also the department goals. So yung VM or the vision mission plus yung goals ngayon, including the objectives set by the Commission on Higher Education, that creates the acronym VMGO. So vision, mission, goals, and objectives. Let's begin with the campus goals. Nakaangkla po siya sa university goals. If I'm not mistaken, meron lang ditong nadagdag na isa. First among the goals would be to provide a general education program that will promote national identity, cultural consciousness, moral integrity, and spiritual rigor. The second is to train the nation's manpower in skills required by national development. Third, develop professions that will provide leadership for the nation, advance knowledge through research work, and apply new knowledge for improving the quality of human life. Fourth is to respond effectively to the changing social needs and conditions. Fifth is act in recognition of professional, social, and ethical responsibility. And lastly, preserve and promote Filipino historical and cultural heritage. So ito yung different goals ng ating campus. Let us highlight the following words. Again, moral integrity, skills, professions, and then nandyan pa rin yung historical and cultural heritage. So, definitely, nakaangkla pa rin tayo sa vision and mission ng ating university. We call this as the alignment. So, may vision, may mission, may goals din. Kung titingnan, andyan pa rin yung ating morally upright individuals with the word moral integrity. Tapos, andyan pa rin yung pagiging competitive with you being trained in skills as required by the national development.
Tapos, isa pa dyan, excellent kayo because you are now professionals. And then, andyan yung puso natin for our community by responding to the social needs and conditions. Therefore, there is a need for the alignment of the vision, mission, goals, and objectives. For the succeeding slides, titingnan lang natin yung ating mga department goals. At the ground floor of the new building, dyan makikita yung Department of Management. So, doon po siya. So, once you enter our campus, siya yung kaunahang faculty na makikita niyo po doon. So, ano nga ba yung intention ng Department of Management? Tingnan niyo po yung mga naka-underline. To come up with business managers. Provide business education. Yung education na yun dapat responsive to the current and emerging local, national, and global issues. Tapos, para saan yun? Para magkaroon ng continuing inclusive growth and sustainability for the challenges ng ating 21st century and of course, beyond. So again, sa ground floor, dun makikita si Department of Management. Ito din yung logo nila. Ayan. Akyat naman tayo sa second floor. Sa second floor, makikita yung Teacher Education Department. And that department intends to produce effective institutional educational leaders. So, hindi lang basta educators, kundi educational leaders to. So, ito yung mga leaders na magaling sa planning, organizing, leading, controlling, staffing, directing, and of course, equip pa rin ng knowledge, skills, attitudes, and values. At kaya din ng mga educators na to na mag-create ng relevant researches at mag-provide ng community services. And of course, syempre meron din naman tayong mga tinatawag teachers to the barrios. Nandiyan yung pagnanais ng mga puso na mag-provide ng alternative teaching approaches, lalo na sa iba't ibang kind ng learners. So baka dito yung department nyo, no? And then, akyat naman tayo sa third floor at dyan makikita ang Department of Entrepreneurship. So, for the Department of Entrepreneurship, ang gusto naman nila is magkaroon ng skill-based learning. So, bakit skill-based learning? Kasi, unlike the Department of Management, na business managers ang pinoproduce nila, for Entrepreneurship Department, magpo-produce sila ng entrepreneurs, yung nagmamay-ari talaga ng mga businesses. So, hindi lang po siya just to manage a business, but to own it, whether it's micro, small, or medium in enterprise. And also, to become business acumens on various enterprise scenarios. So, that department will help you to become a good entrepreneur. And then, fourth floor, dyan makikita ang Department of Languages and Mass Communication. So, nilalayo naman ng DLMC na mag-develop ng literacy and communicative competence sa iba't ibang mga estudyante and also to create linkages with the government and non-government agencies at syempre naman develop competent, critically minded students and graduates at hindi mawawala pa rin ang ating pag-conduct ng mga researches. Then, at the fifth floor, doon naman makikita ang Department of Social Sciences and Humanities na naglalayon pa rin na mag-produce na effective institutional leaders na mga social advocates at magagaling pa rin sa researches. Isa sa mga importanteng goal nila is to disseminate social responsiveness. Importante kasi yung puso natin para sa community, di ba? Kasi yung community, doon tayo nagsistay, doon tayo nakikisalamuha. So, dapat yung ating social responsiveness ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para din sa iba ng mga nakakasama natin. And also to promote nationalism and provide alternative humane approaches for the development of national consciousness. So, ayan, nakarating na kayo hanggang 5th floor. Pero baba ulit tayo. Sa kabilang panig naman, sa ground floor pa rin naman, nandiyan naman ang Department of Physical Education. So, with the name of the department itself, we know that it aims to improve healthy and active lifestyle, not just of the students, but also the teachers and also the non-academic personnel, to develop teamwork, sportsmanship, and cooperation. So, naalala ko lang yung building na nakikita nyo sa background ng slides natin.
naglatag ng mga banners dyan. Especially during the sports fest, makikita mo sa malayuan, sabay-sabay na ibinagsak yung mga flags or banners. And then, andun yung mga names ng mga teams. And so, nakakamiss din talaga yung ganitong physical interaction. And it also aims to improve student wellness, to make students physically literate, and also magkaroon ng cooperative behavior. Kasi nga teamwork, so dapat yung behavior na nade-develop sa atin ay cooperative with one another. Tawid naman tayo ngayon sa kabilang building, and this is the main building that we have, which was donated by the government of Cavite. Start tayo dun sa second floor. So you can see the different areas where the Department of Information Technology have their offices or laboratories. So ang aim naman ng DIT is to advance knowledge through research, especially for IT, for software, for applications in mobiles or even in iOS. Yan. So talagang madami din tayong students na may mga potential for creating mobile applications. Moreover, to promote leadership, development, and apply IT skills for the improvement of the quality of life. Ang daming hinahanap sa atin ng mga IT, ng mga practitioners kasi talagang magagaling din sa field at super in demand siya. Even now na meron tayong online classes, super hinahanap ang ating mga IT experts. Even CS, of course, especially for software, diba? Software developments. And also provide students with local and international careers. And then we also have the Department of Hospitality Management na naglalayo naman na mag-create ng mga managers ng hotels, restaurants, and related institutions. Marami tayong mga nasa cruise line, mga hotels sa Manila, tapos meron din po mga nasa airport. So ayun, mga matataas na rin ang mga nasa posisyon. Mga matataas na rin ang posisyon. And also to become critical thinkers and magkaroon ng local and international employment at makakontribute sa growth ng ating tourism industry. Pero very challenging ito ngayon for our graduates ng hospitality management. However, I think lately during these past months, madami uling nire-recall, pinapabalik po para sumampa na uli ng barko, pinapabalik na uli sa mga hotels. So, unti-unti, nakaka-recover naman na ang ating tourism and hotel industry. Next would be the Department of Biological and Physical Sciences. This department provides students with foundation courses, kaya nga meron tayong STS, diba? And also biological concepts relevant to individual and our society. Nagke-create din ng mga scientific researches, lalo na kung kaya naman ng oras. And also, it provides skills and appreciation of the biological sciences and inculcates desirable Filipino values and work ethics. Medyo nalibot natin yung ating campus from the new building up to the old building or yung main building natin before. Puntahan naman natin ngayon yung ating program objectives. Again, these objectives are set by the Commission on Higher Education through the CMO numbers. I will not be reading the objectives. Pwedeng silipin nyo na lang po and at the same time reflect on how you can actually attain those objectives with the help of the university and also the department where you are enrolled.
Nakita niyo na ngayon ang inyong CMO number and also the program objectives ng inyong mga degree programs. So sana talagang maisip niyo kung paano niyo maa-attain ito, no? And at the same time, kung paano din matutulungan kayo ng university para ma-attain ito. For this episode, what we did is to have a review on the different CMOs set by the Commission on Higher Education. Pinakita ko sa inyo ang program educational objectives, though hindi ko na siya binasa. However, I presented to you also the campus goals and department goals. So, combining all of them, we create the VMGO. At ang tanong, meron bang nag-check ng VMGO ng ating university? Malay ba naman namin kung talagang naa-attain yan? Talaga nga kaya naa-attain? Well, meron po. Meron tayong taga-check or ika nga natin, meron tayong checker because we have the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines. So we actually provide the evidences na yung vision, mission, goals, and objectives ay naa-attain ng university. That's why we also conduct tracer studies. Inaalam namin kung nasaan na ang mga graduates namin, kung yung bang company, kung saan sila naka-employ, ay align doon sa kanilang. Pag nakita namin, ay hindi nag-align, ay masyado nang marami ang hindi nakakapag-practice ng kanilang mga degree program. So, we have to rethink of what we can do as a university, as a department, kung paano nga ba namin matutulungan ang aming mga graduates. So, hindi nagsastop ang aming duty para mapag-graduate kayo. Kundi, even after graduation, tinatrace namin kung nasaan kayo para po ma-ensure namin that the vision, mission, goals, and objectives are being met. So, yung AACOP, provider yan ng ating status or ng levels. Ayan yung iba't iba nating status. Kung mapapansin ninyo, number 8 and 9, the elementary education and also the early childhood education, wala pa po siyang accreditation level. So, bakit? Kasi bago pa lang siya. This is just newly offered sa ating campus, kaya po hindi pa po siya subjected for even the preliminary survey visit. Hindi pa po yan hindi pa siya eligible for such visit. After the first graduation ng elementary education at ng early childhood education, doon pa lang tayo pwedeng mag-apply for the AACOP PSV. And once na makapasa tayo sa PSV, dire-diretso na yan. Magle-level 1 tayo, magle-level 2, level 3, level 4, hanggang ma-attain natin ang autonomous level. Marami tayong nakitang mga goals and objectives for today. Baka nakaka-overwhelm, I want to leave this to you. A dream written with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. And a plan backed by action becomes a reality. This is not just the effort of the university. This is not solely your effort, but this is a collective effort to turn your dream into a reality. Magtulungan tayong lahat para ma-achieve natin yan ng siksik, liglig, at umaapaw. Okay? So, ayun lamang po for our episode number 4. At once again, this is Abigail Gomez. Bye!